So, okay. So, magandang gabi po mulit, no? Welcome po sa ating pong online Bible study. Pinag-aaralan po natin, yung ating pong pag-aaral po ngayong gabi, ay ah, sa libro po ng Hebrews or the book of Hebrews po, no? At sabi po natin na ito pong libro po na ito or liham ay hindi po sigurado kung sino po yung nagsulat. Maraming nagsasabi si Pablo at wala po tayong problema kung talagang si Pablo po dahil syempre marami po mga katangian nito pong libro po na ito na tumuturo kay Pablo bilang number one candidate sa authorship nito pong liham na ito. Marami po mga nagsabi si Apollos, no? Or may mga iba po nagsabi si Barnabas, no? So iba-iba po yung mga sinasabi pero ito lamang po ang sigurado, ang nagsulat po ng Hebreo ay isa pong Hudyo na napaka-popular sa Old Levitical priesthood. Popular po siya, no, talagang matibay ang kanyang hawak sa Old Testament. Ang nagsulat po ng aklat po na ito ay maaring kasama po sa mga pinipersecute, no? Kasama po siya sa mga Hudyo na inuusig dahil po sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ang kanyang nais po ay mapanatiling matatag ang mga mananampalataya na ito na sa gitna po ng kanila pong pag-uusig, sila po ay magpatuloy sa kanila pong Panginoon. So yan po ang intention po nung nagsulat po ng Hebreo. At kung mapapansin po ninyo, ito pong aklat po na ito ay nagbi-build up sa bawat punto, no? Ito po ay parang nagbibigay po siya ng mga statement of truth, mga katotohanan, and then bigla po siyang kakambyo at magbibigay po siya ng admonition or exhortation or kumbaga persuasion na i-apply ang mga punto na ito. At napag-aralan po natin unang punto ay syempre po na si Jesus, ang ating Panginoon, siya po ay higit kaysa sa mga anghel. And then nag-build up po yan sa mga ilang po mga punto gaya po ng Jesus is also better than Moses. Jesus is better than the sons of Aaron or the Levites or the priests. And then Jesus is also better than the Levitical priesthood na natapos po natin last time. Ang aklat po na ito ay parang sibuyas, sabi nga po nila, no? Habang binubuksan mo yung isa, bigla pong mayroon po ulit usbong na panibagong punto. Kasi nga po gusto po ng nagsulat po ng Hebreo na maging matatag, no? Hindi po basta-basta matitinag ang mga mananampalataya na ito sa kanila pong relasyon kay Kristo at hindi po sila matempt, no, magkaroon po ng temptasyong bumalik doon sa buhay sa Judaismo at manatili po sila sa kanila pong pananampalataya kay Kristo. Last time po, pinag-usapan po natin yung summary point, no, or mga depensa or kumbaga mga propositional summaries na tinignan po natin last time. Doon po sa punto na Jesus is better than the Levitical priesthood, no? Nakabase po ito sa Hebrews chapter 8 verse 1 to 6, no? Actually po hanggang sa may verse 5 tinignan po natin. At sabi po natin last time na maaring ang nagsulat po ng Hebreo ay paulit-ulit yung kanyang punto. No, napaka-repetitive yung mga ilang pong mga salita o ilang mga prinsipyo na makikita po natin dito. Dahil yun nga po ang nais po niya. No? Napakahalaga na pagtuunan ng pansin itong mga katotohanan na ito. At hindi po alintana, no, ng nagsulat ng Hebreo na kailangan po niyang ulit-ulitin ang mga punto na ito para masigurong pumasok po ito sa kanilang puso, sa kanilang isipan. Dahil at that time po matindi ang kanila pong pinagdadaanan. And somehow, makaka-identify po tayo dito po sa kanila pong sitwasyon. Kapag dumadaan po tayo sa mahirap na sitwasyon, dumadaan po tayo sa may hirap, mga marami temptasyon, hardship, and difficulties, ang bilis-bilis pong ma-derail tayo sa ating pong focus sa ating Panginoong Hesus. Di po ba? No, kapag mahirap na ang sitwasyon, wala po tayong makain sa hapagkainan, mayroong kapitbahay na nagpo-persecute sa atin, o mayroong po mga taong ayaw po sa atin, galit po sila dahil
tayo ay mga mananampalataya, every time na mayroon po tayong sinasabi, ay palaging kontra, hindi dahil sa may mali yung sinasabi po natin, dahil the fact, no, na talagang ikaw ay Kristiyano, ay talagang inuusig ka. And so imagine nyo, no, kapag mayroon tayong mga ganung mga pangyayari sa buhay, madalas hindi tayo makatulog. At kailangan po nating palagi po ng payo. Kailangan po nating palagi po ng reminders. At ito po ang nangyayari. And somehow, the writer of Hebrews could be repetitive, not to limit his understanding, or not to express na kulang ang kanyang pananaw sa mga katotohanan ng Panginoon, but to continually remind his hearers, his listeners, to stay on the course. Actually po, repetitive po talaga in a sense, dahil pagkatapos po ng chapter 9, na sa buong chapter 9 talagang pinakita ng nagsulat ng Hebreo ang kung paano ang ginawa ng Panginoon Hesus, tinupad po niya ang bawat detalye ng nangyayari po sa lumang tipan. Pagdating sa chapter 10, halos inulit na naman niya, no, in terms of Jesus' sacrifice for all, no? And then after po noon ay andun na naman, no? Talagang bumabalik-balik tanaw po siya, no? Talagang kumukuha po ulit siya ng mga prinsipyo na kanya pong natapos na, because this is very important, no? Repetition could mean it is important. Emphasis po 'yon. At dito po sa chapter 8, nag-umpisa po sa panibagong punto ang verse 1 to 5. Kumbaga nag-shift po ulit sa panibago pong punto, no? And tonight, no, ang pamagat po ng ating pagtatalakay is this: Jesus is better than the old covenant. Okay? Or Jesus is better than the old covenant. Or pwede niyong ilagay po, para sa ganun, mas madali pong tandaan, the new covenant in Christ. Okay? The new covenant in Christ, no? At base po ito doon sa statement na binanggit po nung nagsulat ng Hebreo sa verse 6 ng Hebrews chapter 8. Okay? Hebrews chapter 8 verse 6. Sabi niya, "But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises." Okay? I believe po ito po ang main proposition or main sentence po ng buong chapter 8 hanggang po sa dulo, no? Diyan po sa may verse hanggang po sa may verse 13, no? That Jesus mediated the new covenant based on better promises that made his covenant, no? That made his covenant better than the Old Testament or the Old Covenant. Okay? Um, Pagpasensya niyo na po kung mayroon po akong i-bring up po sa inyo para sa maintindihan po natin, dahil pag-aaralan po natin ay yung issue po ng covenant, old or testament or agreement, or what we call pwede pong yung contract, no, sa panahon natin ngayon, no, or tipan sa Tagalog, no. Isa po sa mga issue po ngayon ay yung concern between what we call dispensational theology and yung covenant theology, no. May punto ang covenant theology sa mga marami po mga distinct characteristics ng mga theological leanings na ito. Mayroon din pong punto pagdating po sa tinatawag ko nating dispensational theology. At marami pong mga magaganda po na naiparating ng mga nauna po mga mananampalataya, particularly po noong panahon ng Reformation, kung saan ang labanan po ay sa issue po ng justification, no. Halos 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 1,000 taon na nailagay ang iglesia sa mali pong katuruan ng Roman Catholicism. At nung nagkaroon po ng Reformation, ito po ang pressing concern na dapat matutunan ng simbahan. And so ito po ang pinaglaban ng mga marami po mga reformers po natin. And so nagkaroon po sila ngayon ng mga pag-aaral tungkol po sa paano tignan ang banal na kasulatan.
At dito po umusbong ang tinatawag po nating covenant theology, no? Ang covenant theology, no, for your information po at maaring pwede ho ninyo itong pag-aralan sa inyo pong mga tahanan o sa inyo pong personal study. Ito po rin po ay isa pong bagay na patuloy po nating pinag-aaralan by the grace of God. Pero ang covenant theology po ay nagbigay po sa atin ng mga magaganda pong mga kumbaga magaganda pong mga lessons or magaganda pong mga contributions. For example, the covenant theology uh, gives us or respects or values the uniform theme of the Bible. No, ang covenant theology po kasi tumitingin sa Biblia bilang pong ang nag-unite or what we call the meta-narrative. Okay, gusto ko pong magsalita po na isang lingwaheng maintindihan po ng lahat, no? Kumbaga ang nag-unite po sa kabuuan po ng Biblia, ang nagugulo, nagbaban, no, sa lahat po ng nangyari sa kwento po sa Genesis hanggang sa Revelation ay nakabase po doon sa tipan. Kaya nga po tinawag na covenant theology. They will see that the culmination of biblical history, okay, church history or in human history, lahat ng paggalaw ng Panginoon sa kabuuan po ng ating pong kasaysayan is this, that salvation of God through the redemption in Christ. Okay? Sa marami po mga covenant theologians, yan po ang nagbaban sa lahat. Lahat ng nangyayari in the Old Testament, it will culminate to the death of Christ at the cross. The New Testament, looking backward, no, kumbaga nagbabalik tanaw doon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. And we could agree doon po sa statement na yon in a sense na tayo po ang pinaka culminating point sa kasaysayan po ng mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Subalit nagkakaiba ang dispensational theology pagdating sa pagtingin sa meta-narrative o sa kabuuan ng Biblia dahil ang tinitingnan po ng mga dispensational theologians or pastors or churches ay ang paghahari ng Panginoon at ang kaligtasan ng ating Panginoon, bagamat ito po ay isa sa mga major themes ng Biblia, pero ang sumasaklaw sa lahat, at ito po ang posisyon ko po, at ito ang posisyon po ng ating iglesia sa Guiding Light, that we look at church history, biblical history, human history, ang buong Biblia in the light of God's rule. No? Genesis chapter 1, we were created in God's image. Man was to serve and protect. He is an ambassador of God to to rule His creation. And in the New Testament, yan din po pa rin makikita po natin that when Christ will reign literally here on this earth, and in between po, ang nakikita po ng dispensational theologian ay ang Panginoon naghahari po siya at kailanman hindi matatanggal ang kanya pong pamamahala sa lahat. Okay? Diyan nagkakaiba ang dispensational theology at ang covenant theology. Sabi nga po ng ilan that when a covenant theologian looks at the Bible, he has this presupposition na ultimately itong kwento na ito ay patungo kay Kristo. When ang isang covenant theologian, pag nagbasa po siya ng isang kwento sa Old Testament, he will referring forward to what will Jesus has accomplished at the cross. Okay? Hindi po natin binabaliwala po yon, maganda pong paraan ng pag-interpret. Pero maingat lang po tayo na hindi lahat na nangyayari po sa lumang tipan is we will find Jesus in every fabric or fiber of Old Testament story. May mga iba po dong kwento doon, talagang wala pong gospel or redemption story in a sense na literal na nakikita o nandoon mismo. But a dispensational theology will look at the Old Testament narrative, somehow speaks about the reign, the rule of God. Kahit hindi ho makita ang kwento po ng kaligtasan kay Kristo, makikita niya
na ang Diyos, siya pa rin ay namamahala, nagahari sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon. Siya ay nanatiling Diyos. For just example, the book of Esther. Wala po tayong makita pong salitang Diyos, God. But alam po natin na ang kwento po ni Esther ay bawat hibla ng kwento ay nakikita po natin doon na ang Diyos po ay siyang namamahala sa kwento na iyon para ipreserba ang bayang Israel nung panahong may nais pong pumatay sa mga Hudyo. My point here is this, yun po yung pagkakaiba. And I would like na dito pa lamang po ay maging malinaw po yan. And if you would agree and if you would further study about covenant theology and dispensational theology, at maraming mga sanga-sanga po yan pero dito po, tinitingnan po natin yung at least yung general characteristics ng dalawang ito. No, in terms of their meta-narrative, dispensational theology looks at the Bible, the whole of human history in terms of God's sovereignty. Covenant theology looks at the Bible in terms of God, in terms of His salvation in Christ. Hindi ho masama in terms of ang kaligtasan talaga kay Kristo, pero pagdating po sa paano ho interpret po ang mga lumang tipan, ang mga kwento po sa Biblia, ay yan po lumalabas po yung dalawang distinction na yon. Okay, mahaba po yung introduction po na yon. Sorry po mga kapatid pag gusto po. Pero ang maganda po sa covenant theology ay ito. Nagbigay po sila ng mga magagandang kontribusyon para ipakita sa atin ang kagandahan ng ating kaligtasan kay Kristo lamang. Sa covenant theology, they focus on the three covenant. Oh, by the way, when we say covenant, the word covenant basically is an agreement. Testament. When we say testament, it means a kumbaga, it is an agreement between two parties. No, kumbaga sa panahon natin ngayon, kontrata. No, sa accounting statement or sa accounting sa pananalitan ng mga accountant, pag sinabi nating contract or obligation or ano man pong term po natin, the moment mayroong meeting of the minds, sabi nga nila, no, the meeting of the minds, mayroong talagang mutual consent, no, that a particular endeavor must be accomplished by both parties. That's basically a covenant, a testament. A biblical covenant means it is a covenant, it is an agreement between God, no, and of course, and man. At sa covenant theology, meron po silang tatlo na mataas ang, kumbaga, pagdating po dito sa, identify po nila yung mga covenant na ito na makikita sa Biblia into three, no? Una is what we call the covenant of redemption. Okay, the covenant of redemption. Ito po ay marami po mga alias po ito, no? Pwede pong counsel of peace or agreement of salvation. Ito po yung tipan ng Godhead na iligtas ang tao. It is a covenant entered into by the persons of the Trinity. At makikita po natin ito in terms of sa Ephesians chapter 1, no, na ang Ama ay pumili, ang Anak ay nagligtas, gumawa ng sakripisyo, at ang Banal na Espiritu ang nagselyo. So there's the covenant, there's the agreement between Godhead to save sinners, to save mankind. Okay? Ephesians chapter 1, no? At ang motivation nito, if of course, alam po natin, sabi nga po doon sa Ephesians, according to the good pleasure of His will. Yan po ay isang bagay na nasa puso ng Panginoon, no? That is for His pleasure, that is for His glory. Niloob, talagang yan ay sinet ng Panginoon ng puso po niya na talagang magkaroon ng kaligtasan ang mga makasalanang katulad po natin upang tayo po ay iligtas. There's that agreement, no, between the Godhead to save men. Covenant of redemption. Meron naman po yung pangalawa. At dito po papasok po yung ating pong teksto. And that is the covenant of works. Okay? The covenant of works.
Pag sinabi natin covenant of works, no? Ah, ito po yung mga tipan sa lumang tipan or agreement ng Panginoon sa tao sa lumang tipan na alam po natin nakabase ang pagpapala po nito sa pagsunod ng tao, no? At may mga konsekwensya kapag hindi po ito nakasunod. And we know that ang tao sa kanyang kasalanan hindi po siya makasunod. Covenant of works could refer to, of course, alam natin in Genesis chapter 2, no? Sa Genesis chapter 2, na sabi ng Panginoon, pwede mong kainin lahat. Andiyan ang pagpapala, wag lang itong bunga na ito ng halaman na ito o itong puno na ito, no? The covenant, there's an agreement so that if man would abide to that to the requirement of that covenant, may pagpapala. Alam po natin nangyari in Genesis chapter 3, kung mabasahin po natin yan, naging maganda yan sa paningin ng tao, naging parang masarap siya at no, talagang of course eventually Eve got no the fruit, and then she gave it also to her husband, at doon nagkasala, the fall of humanity, nahulog sila. And that covenant of works, of course, alam po natin, has been underlined, no? Emphasized, mas lalong na heighten yung incapability or yung inability ng tao na sumunod sa Panginoon sa kaparaanan niya sa pamamagitan ng batas, okay? Or the Old Testament law. Okay? And that is what the author of Hebrews was referring dito sa Hebrews chapter 8. The covenant, the Old Testament covenant, wherein ang tao hindi niya kayang tuparin ang lahat ng ito. Hindi niya kayang kumbaga baguhin ang sarili niya sa pagtupad ng batas dahil sa programa ng Panginoon, sa kanyang plano, ay talagang maipakita sa tao na siya ay lubos na makasalanan at ang kanya pong kumbaga sampahan ng kanyang pagtitiwala at pag-asa ay walang iba kundi sa Panginoong Hesus, sa probisyon ng kaligtasan. That will bring us to the third covenant that the covenant theologians look at different covenants in the Bible. Covenant of redemption, covenant of works, and then pangatlo po ay yung tatawag nilang covenant of grace. Covenant of grace. And I believe marami pong mga covenant or yung mga pangako na ibinigay ng Panginoong Diyos sa Biblia na kumbaga unilateral. Siya ang gumawa ng paraan na ito para ipakita na maawain siya. For example, the Abrahamic covenant. Okay? Pakita mo sa po pag naririnig niyo pa po ako, naiintindihan pa po ba ninyo ako? Are you still following po? Okay, salamat po. The covenant of grace. Ito po yung tipan ng Panginoon na alam natin walang inaasahan ng Panginoon pagdating sa kanya pong katipan, no? Sa kanya pong kumaga binagbigyan ng kanyang pangako. For example, the Abrahamic covenant. Sa lahat po ng mga tao na tinawag ng Panginoon, tatanungin natin, bakit si Abraham pa? Alam po natin si Abraham, no? Si Abram, ang kanya pong background, he was a moon worshipper, no? Siya po ay galing sa isang lugar na hindi naman po banal. Siya po ay galing sa isang lugar na alam po nating sumasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Si Abraham mismo, kung titignan mo yung katangian niya, sinungaling siyang tao, nagsinungaling po siya kay Abimelech. Nagkaroon po sila ng kung ano-anong mga remedyo para sa ganun kumbaga tulungan si God sa mga pangako niya. Talagang kung base lamang sa katangian ni Abraham, talaga hindi po siya papiliin ng Panginoon, no? And that will indeed the grace of God comes in, no? Ang tipan po niya, out of so many nations, Abraham, I chose you. Abraham, you go to this land. And alam po natin yung Genesis chapter 12, no? Of course, in the New Testament, no, ito po yung binabanggit sa aklat po ng Hebreo, that yung hindi magawa-gawa ng tao base po doon sa tipan ng Panginoon sa tinatawag ko nilang covenant of works. Ang nagtupad po nito ay walang iba kundi si Jesus ultimately, and that is the covenant of grace.
And that is what the writer of Hebrews referring to. Okay, i-silent ko lang po si Cecily. Okay, yan. So, yan po yung tinitignan po natin, no? Yan po ang tinitignan po natin. And so with that view, mga kapatid, don't look at this na, okay, we are subscribing to covenant theology. In a way, may mga, sabi ko po sa inyo kanina, may mga pagpapala ang covenant theology na naidala, no, sa mga maraming mga mananampalataya. At isa nga po doon, syempre, ay yung ang kanila pong pagiging seryoso sa Biblia. No, tayo po, reformed po tayo. Pagdating po sa tingin po natin sa Biblia, pagdating po sa kaligtasan, no? Ang covenant theology po, mataas ang regard pagdating sa local church, the priesthood of all believers. Pero nakakaiba po tayo pagdating po doon sa, hindi lang sa pagtingin sa Israel, hindi lang doon sa Revelations or yung tinatawag ko nilang yung last days, doctrine of last days, but even in terms of yung tingin as the meta-narrative of the Bible, doon nagkakaiba, no, ang covenant at ang dispensational theology. Pero hindi po pwede. Hindi po natin sabihin magkaiba pala tayo dito, then wala na tayong fellowship. Hindi po, no. We could still fellowship with them. Isa pong bagay po na alam po nating malaki ang kontribusyon ng covenant theology ay syempre po yung kanila pong paglaban, ating paglaban sa justification by faith alone. Kaya po, maintindihan po natin, kaya po nila ito ginawan po ng itong mga covenants na ito because they just wanted to 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 defend the truth about justification by faith alone in Christ alone, no? Isang bagay po 'yan na pinapasalamat po natin sa mga marami po mga kapatiran po nating nasa covenant theology, no? And so ito po ang ating pong titingnan po ngayong gabi. I would like to divide po ito pong Hebrews chapter 8, no? Hindi po natin matatapos po ito, no? Hebrews chapter 8 into 3, no? Base po dito po sa nakita po natin. Una is this. We will look at the new covenant in Christ, no? Or in the perspective of the covenant theology, the covenant of grace. Okay, the new covenant in Christ. Ang tipan na ginawa ng ating Panginoong Jesus. No? At paano po ito inexplain? Paano ito inilatag ng nagsulat ng Hebreo? Una is this. No, the old covenant had to be replaced. No, kailangang mapalitan, no? Kailangan mapalitan yung lumang tipan, no? Kailangan pong mayroon pong gumawa, nagtumupad yung lumang tipan, no? The old covenant had to be replaced. That is in verse 6 to 7. And then pangalawa, the new covenant proclaimed, or shall we say promised, no? Base po 'yan sa may verse 8 to 12. Verse 8 to 12. At pangatlo, the old covenant is fulfilled. Okay? Or shall we say, based po doon sa pagkasabi po mismo ng nagsalat ng Hebreo, the old covenant is obsolete. Okay? Obsolete, or it is fulfilled. Okay? So the old covenant is replaced. The new covenant proclaimed or promised. The old covenant is obsolete or fulfilled. So unahin po natin, basahin ko po sa inyo yung binabanggit po ng verse 6 to 7. And I like po that you have your Bibles sa harapan po ninyo para sa ganon makasunod po kayo sa ating pong discussion, sa ating pong pag-aaral. Okay po? I hope and pray, brethren, na ang ating pong pag-aaral po ay mag-udyok po sa inyo lalo ng mas malalim na pag-aaral ng inyo pong ng salita ng Panginoon sa pribado po ninyong pag-aaral. I appreciate po yung po mga iba sa inyo na nababalitaan ko, bumibili po ng mga libro, ng mga maayos, magaganda, mga reform books. That is very good investment. Okay? Wag ho kayong magtipid, quote in quote, no? Sa bagay po na 'yon, no? Marami po mga libre po sa internet na alam ko po makakatulong po sa inyo. So, for your personal study, we would like talaga na mag-create po sa ating iglesia a culture of reading. At hindi lang po nagbabasa kung sa ano-ano ha, nagbabasa po ng maayos na libro. Okay? Kasi nga,
marami po mga kailangan po nating matutunan. At pagka nagbasa po tayo, nag-aral po tayo, hindi po para sa ganun, paglabas po natin, wow, ang dami kong alam. Galing mo naman, ang galing-galing mo na. Hindi po. Okay? Gusto po natin, marami tayong alam para mas lumalim ang ating pong appreciation sa Panginoon. Okay, verse 6. Basahin ko po sa wikang Ingles. Sabi po ng verse 6, but as it is, Christ, no, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. For, bakit si Kristo? For, if that first covenant had been faultless, blameless, zero fault, there would have been no occasion to look for a second. Okay, napakaliwanag po yung kumbaga argument po nung nagsulat ng Hebreo dito. Again, no, ang sinasabi po dito from the past po na sinabi po niya is ganito, si Kristo ay siya ay higit kaysa sa mga punong pari. At ang kanyang ministeryo ay higit kaysa sa mga Levitical priest. Dahil si Kristo hindi namamatay. Si Kristo hindi hanggang 1 taon lang. Si Kristo hindi ho kailangang maghandog sa kanyang sariling kasalanan. Dahil si Kristo ay banal, sapat, at ang kanyang panawagan ay nakaugnay doon sa panawagan ni Melchizedek. Hindi po siya ginawan po o itinulak base sa kakayanan ng tao. Siya ay itinulak, tinawag ng Diyos mismo. And so dahil po sa katangian, dahil po sa ginawa ni Kristo, dahil po sa ating pong Panginoong Jesus, dahil po sa Kanya, then sabi niya, He has obtained a ministry that is much more excellent. Oh, the word more excellent, it means more honorable, okay, respectable, or mayroong mga iba pong mga translation, more exalted in a sense, no? Ang kanya pong ministeryo, ang ginawa ng Panginoon ay kapuri-puri, mas matayog kaysa sa anumang mga ginawa sa lumang tipan na limitado at hindi po matutupad yung dapat kailangang tuparin sa buhay ng isang tao. You see, brethren, kung sa lumang tipan, yun ay okay na. Okay, ito ang argumento po nito pong nagsulat po ng Hebreo. Sabi niya sa may verse 7, kung yung first covenant, the covenant based on the law is faultless, then hindi na kailangan na pumunta dito si Kristo. Ano, sa madaling sabi po, sa lingwahe po natin ay ito lang po. Kung kaya ko pala, kung kaya mo pala, Kuya Henry, okay, or Brother Orly, kung kaya po ng bawat isa sa atin na pumarito sa Panginoon, na lumapit sa kabanal-banalang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan mo, then hindi na kailangan ang panibagong tipan ng Diyos kay Jesus. Are you with me? So that's the argument here. The argument is this: the first covenant, no, if the first covenant, that the first covenant is referring to the law, ang batas. Kung kailangang matupad ang batas at lahat po sa atin 100% matutupad yan, then hindi na kailangang pumarito ang anak ng Diyos na mamuhay ng matuwid at mamatay doon sa krus at mabuhay na muli para sa ganun pumunta ka sa langit. Hindi ka na kailangang tumayo sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ni Kristo. Bakit? Kaya mo pala eh. Okay? Kaya pala eh. Pero hindi. That same argument has been stated already. Again, sabi ko po kanina, ito pong mga argumento na ito, hindi po ito bago ha. Ito po ay paulit-ulit na sinasabi po ng nagsulat ng Hebreo. Again, open your Bible sa Hebrews chapter 7 verse 11. Okay? I'll just like to read po ito pong verse 11. Sabi po, now, okay, now, if perfection had been attainable through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need would there have been for another priest to arise after the order of Melchizedek, rather than the one named after the order of Aaron? Okay, ano pong sinasabi po dito ni yung nagsulat po ng Hebreo? Sabi niya, kung kaya po pala na maging perpekto, if
I could be justified by the works of the law, then hindi na po kailangang may mamagitan pa para sa akin dahil kaya ko pala or I could perform through the Levitical priest that God would accept me based on those ceremonies and sacrifices. And then there's no need for a perfect high priest. There's no need for Christ to come. Okay? That's the same argument, brethren. But alam po natin ang kwento. Ang kwento, ganito. Hindi kaya ng tao na tuparin ang lahat ng batas dahil siya ay makasalanan at even po yung mga seremonyo na yon sa plano ng Panginoon, sa programa ng Diyos para mabigyan po ang buong papuri sa Kanya. Hindi dahil nagkamali si God hindi, ito kulang pala yung ginawa ko sa lumang tipan. No, part na ng programa ng Panginoon. Part na ng plano ng Panginoon, salvation plan ng Lord, na hindi po sa batas ang basihan ng pag-aring ganap ng Diyos sa atin. It is not on the basis of the law or conformity to the law is the justification of sinners. Hindi po. Okay? Because actually po, ang batas, hindi po yun ang hangarin ng Panginoon eh. Alam po natin, Romans chapter 6, 7, and 8. Kung mabasahin po natin ang buong argumento po doon ni Pablo, ang batas po, hindi po nakakaligtas. Bagkus, ito nga po ay magtuturo sa atin ng matindi po nating kasalanan. The law will all the more expose our sin. The law is but a tutor. Ituturo niya sa atin, i-guide niya tayo, no? Na anak or paano ba ang pagtawag ng batas sa atin? No? Jason, hindi mo kaya. The law, yes, it was a revelation of God's moral standard. At doon nga po tayo sablay. Doon nga po tayo bagsak. The law of God is so perfect because it reflects the perfection of the God who created everything. And that tayo na bumagsak sa kasalanan would never attain perfection on the basis of obedience to the law. The law does not, sabi po sa Romans chapter 7, the law does not have the power to save. Ulitin ko po, the law does not have the power to save. And dyan po tayo natutuwa sa sa gawain ng mga Puritans, mga reformers po, nila John Calvin, nila Martin Luther, at yung mga ilang po mga alam po nating maayos, na nung kanila pong tinignan ang tipan at they formulated this covenant theology. This is the contribution that we appreciate. The covenant of works, bagsak po tayo. Hindi po natin kaya. And that's why mas ma-appreciate mo yung grasya ng Panginoon. Because the law does not have the power to save. Actually, sabi nga po ng Galatians, ang batas po ay parang, alam mo yun, guro na naaakay sa iyo para ituro sa iyo kung sino talaga ang kasagutan sa problema mo. And sa ating pong text, no, sa ating pong passage, mas lalo pa nga po itong kumbaga ma-define. Mas lalo po itong kumbaga maipapakita sa atin. Because the law, given that it has no power to save, could not renew our hearts. No, hindi po kaya. Maaring ang galing-galing mong sumunod sa batas sa panglabas, pero sa puso mo ang ating ding kabulukan. Kilala po natin ang sarili po natin. We could be religious and a person of morality, a moral people, but sa puso po natin, ang dami pong mga kailangan pong, dami pong mga bagay na hindi po kaaya-aya sa Panginoon. No? We know that, sabi nga po, under this new covenant, no, sa kay Kristo, tayo po mapapatawad hindi lang sa panglabas kundi sa puso mismo. Regeneration, at walang iba pong gagawa niyan kundi ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu. Ang batas hindi po yun kaya. And so brethren, the law does not have the power to save.
makikita rin po natin actually po kung babalikan po natin ito pong buo pong argument po ng nagsulat ng Hebreo, the old covenant sacrifices, listen to this, the old covenant sacrifices could not even cleanse our conscience. Actually, baliktad pa nga po no? Kapag ka mas lalo kang magpapakabanal sa sarili mong kalakasan, sa sarili mong kumbaga pagsusumikap, mapufrustrate ka. Talagang Panginoon ka. Ito yung nangyari kay Pablo, no? Nung nakita niya ang puso niya at ang konsensya na patuloy pong umuudyok sa kanya na siya ay makasalanan. Sabi niya, bigla po siya pumili, "Oh Lord, sino po Panginoon ang makaliligtas? Lord, sino ang makakaligtas sa akin? Oh Panginoon, sino Panginoon ang makapagbigay ng kaligtasan sa akin? Who could save me from this misery?" Yan po ang gagawin ng batas. Hindi po niya kayang baguhin tayo. At kung tayo, umaasa tayo na sa paggawa ng mga moralidad at gawaing mabuti sa tingin ng tao, okay na tayo sa Panginoon, kaibigan, mas lalo kang madidisturb. Bakit? Dahil bagsak ka, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. We always quote this passage, James chapter 2 verse 10. I like to read it po. James chapter 2 verse 10. Lapit na po tayo and pasensya na po kayo pag humaba po ako doon sa introduction, but I just want to give you kumbaga a good perspective on dispensationalism and covenant theology para wag ko nating sabihin wala po tayong mapupulot no sa mga persuasions na ito. Actually mas ma-appreciate pa nga rin po natin. So itong James chapter 2 verse 10, and I'd like to end here. Sabi po ng verse 10, James chapter 2. Sabi, "For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it." Okay? Sabi nga po, it's either 0 or 100. 0 or 100. There's no middle ground. There's no United Nations sa Panginoon. There's no compromise in the Lord's holiness. Hindi ho natin sasabihin, "Lord, at least man lang Panginoon, I have contributed 1% of my goodness to your substitution or to your atonement. Oh Lord, I have given pledges or donation." Kaibigan, hindi. Again, mga kapatid, kung gagamitin natin ang batas for us to be assured of our salvation, baliktad ang mangyayari yan. Actually, matatakot ka dahil alam mo, papakita ng batas, bagsak ka. And that will bring us to the second point, of course, and that is the new covenant promise. Titingnan po natin yan, God willing po, next po Friday. Okay po? Yan. Okay, pag-pray po kami na tomorrow po, yung mga men, meron po tayo men's retreat. 8 o'clock po, dito po sa Guiding Light Center, and then sabay-sabay na po tayong babiyahe. Si Brother Rico po, dadalhin po niya yung sasakyan po niya. Dadalhin ko po yung ating pong Highlander. So kung 14 po yung nandoon, kasya na po tayo lahat. Okay? Salamat po. Para hindi na po tayo marami pong mga sasakyan, at sa gayon makapag-fellowship pa habang traffic. Hindi, wala naman traffic po, no? So at least po dalawa lang po yung sasakyan po na ating pong gagamitin. Okay, let's pray po. Let's pray. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. There's so much, Lord God, to learn from your word. And this one, Lord God, one thing is sure, that we are indeed great sinners. We are great sinners. But thanks be to you, Lord. We have a great Savior. Salamat po, Panginoon. Panginoon, nawa makapagpahinga po kami ngayong gabi sa mga kasama po sa amin bukas, sa aming pong men's retreat sa Dagupan. Ingatan niyo po yung mga kalalakihan po na babiyahe po, papunta po ng Dagupan. Yung mga kasamaan po namin sa Alaminos, mga kapatiran po namin sa Agoo, mga kaibigan, mga kapatiran po namin sa Dagupan. I pray, Lord God, na ito pong retreat po na ito among our outreach men, Lord God, would encourage to build up each other, Lord God, to admonish one another to good works, to fellowship, and to the worship our Savior, our Redeemer, our gracious Father. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa mga
Kapatiran po namin na sumusubaybay dito po sa aming pong series po sa Hebrews. Nawa Panginoon, ito po mga pagtuturo na ito is not for the sake of information lang, Panginoon, but for us to really deepen, Lord God, our understanding of your word. Help us, Lord God, to humble us. And Lord, please, Lord God, accomplish your work of sanctification in and through our lives, O Lord. For your glory and for your honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.